7 buwan. 7 buwan kong dinala ang anak mo sa sinapupunan ko, Dario. Pero mas pinili mong iwan ako sa gitna ng malakas na ulan para sa isang ahas. Ninakaw niyo ang dangal ko, pati ang mana ng anak ko at itinapon ako sa kalsada na parang basurang walang halaga. Pero tandaan niyo ang ulan na bumabasa sa akin ngayon ay siya ring maghuhugas sa inyong kasamaan. Ako si Mireya Alonzo at hinding-hindi ako mamamatay sa dusa. Muli akong babangon para bawiin ang lahat. Sino ang mananaig kapag ang pusong sugatan ay nagsimula ng lumaban? Buntis lang yan, Clarice, pero ikaw talaga ang mahal ko. Kailangan ko lang tiisin ang pagmumukha ni Mireya hanggang sa makuha natin ng buo ang mana niya. Konting tiis na lang mapapasa atin din ang lahat. Dahan-dahang inilapag ni Mireya ang maliit na medyas na kulay dilaw sa loob ng bagong biling ko na. Nakangiti pa ang kanyang mga labi kanina habang hinihimas ang umbok ng kanyang 7 buwang tiyan, nag-aayos para sa pagdating ng kanyang unang anak. Ngunit ang mga salitang narinig niya mula sa awang ng pinto ay tila isang matalim na patalim na walang awang bumaon sa kanyang likuran. Nanlamig ang kanyang mga kamay, parang sinakal ang kanyang lalamunan kaya't ni isang hibla ng hangin ay hindi makapasok. Ang maliit na medyas ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga daliri, kasabay ng pagguho ng buong mundo niya. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang asawang pinili niya kapalit ng pagtalikod sa kanyang sariling pamilya at ama, ay nakikipaghalakhakan sa babaeng itinuring niyang tunay na kapatid. Paano naging lason ang mga matatamis niyang pangako at kailan pa naging ahas ang babaeng tinuring kong kakampi? Sa panginginig ng kanyang mga tuhod, itinulak ni Mireya ang pinto. Bumukas ito at tumambad sa kanya ang 2 taong pinakamahalaga sa buhay niya, magkayakap sa mismong loob ng kanyang sariling tahanan. Tumigil sa pagtawa si Dario. Nanlaki ang mga mata nito sandali, ngunit agad ding napalitan ng malamig na ekspresyon nang makita ang asawang lumuluha. Sa tabi nito umayos ng tayo si Clarice, inayos ang buhok at sa halip na mahiya ay gumuhit ang isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Dario, Clarice, anong ibig sabihin nito? Nanginginig ang boses ni Mireya, halos isang bulong na lamang dahil sa bigat ng nakadagan sa kanyang dibdib. Humalukip-kip si Clarice at tumingin kay Mireya mula ulo hanggang paa. Oh, narinig mo na pala. Saved us the trouble? Huwag ka nang mag-inarte dyan, Mireya. Look at you. You let yourself go. Kasalanan mo rin naman kung bakit naghanap ng iba ang asawa mo. Masyado kang naging pabigat, nagmukha kang manang kakabantay sa tiyan mo. Ako ang nagbigay sa kanya ng atensyong kailangan niya. Tila pinunit ang puso ni Mireya sa mga narinig. Napahawak siya sa hamba ng pinto upang hindi mabuwal. Binaling niya ang kanyang paningin sa asawa na naghahanap ng kahit konting pagsisisi. Dario, ibinigay ko ang lahat sa iyo. Ang pera ko, ang buhay ko, ang tiwala ko. Buntis ako sa anak mo. Lumapit si Dario ngunit hindi upang yakapin siya. Tiningnan siya nito na parang isang estranghero, isang basurang nakaharang sa daan. Exactly. Pera mo lang ang kailangan ko, Mireya. At ngayong naipasama mo na ang pangalan ko sa lahat ng titulo ng mga lupain at negosyo mo, wala ka ng silbi. Hindi ko kailangan ng anak na magiging pabigat lang sa mga plano ko. Ang malalakas na patak ng ulan ay nagsimulang humampas sa bubungan ng kanilang bahay, tila nakikisabay sa pag-iyak ng kalangitan sa buong Quezon City. Bago pa man makasagot si Mireya, mahigpit na hinawakan ni Dario ang kanyang braso at kinaladkad siya patungo sa pintuan ng bahay. Wala siyang kalaban-laban dahil sa laki ng kanyang tiyan. Dario, nasasaktan ako, maawa ka ang bata, pagmamakaawa niya habang pumipiglas. Get out! Lumayas ka na sa pamamahay ko, bulyaw ng lalaki. Binuksan ni Dario ang pinto at walang awang itinulak si Mireya palabas. Sumalubong sa kanya ang malamig at nagngangalit na hangin. Nawalan siya ng balanse at bumagsak ang kanyang mga tuhod sa magaspang na semento ng garahe. Kasunod nito, kinaladkad ni Clarice ang isang maleta palabas. Walang atubiling inihagis ng babae ang maleta sa basang kalsada. Bumukas ito at ang mga damit ni Mireya pati na ang mga pinag-ipunang gamit ng sanggol ay nagkalat sa makapal na putikan. Oops, sorry not sorry, natatawang sabi ni Clarice habang nakasilip sa pinto. Pulubi ka na ngayon, Mireya. Wala na ang yaman mo, wala na rin ang asawa mo. Umalis ka na bago ko pa ipakaladkad sa mga guard yang dumi mo. Walang pag-aalinlangang isinara ni Dario ang pinto. Rinig na rinig ang pag-ikot ng kandado hudyat na tuluyan na siyang pinagkaitan ng sariling tahanan. Ang ulan ay mabilis na bumasa sa manipis na damit ni Mireya.
Nakatingin ang ilang mga kapitbahay mula sa kani-kanilang bintana dahil sa komosyon, ngunit walang sino man ang naglakas loob na lumabas upang tulungan ang kaawa-awang ginang. Sanay silang makinig sa mga chismis ni Clarice na si Mireya raw ay isang asawang baliw at nanggugulo. Sa kabila ng panginginig at matinding ginaw, ibinalot ni Mireya ang kanyang dalawang braso sa kanyang malaking tiyan. Hindi niya ininda ang putik na dumidikit sa kanyang balat o ang lamig na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Ang tanging nais niya ay protektahan ang inosenteng buhay na nasa kanyang sinapupunan. Tumungo siya at ang kanyang mga luha ay humalo sa ulan. Sinubukan niyang tumayo, ngunit isang matalim na kirot ang gumuhit sa kanyang puson. Napapikit siya sa sobrang sakit, halos mawalan ng hininga. Sa hindi kalayuan sa ilalim ng madilim na anino ng isang mataas na puno, isang itim na sasakyan ang tahimik na nakaparada. Ang mga ilaw nito ay nakapatay, ngunit ang figura sa loob ay matamang nakamasid sa bawat pagdurusa ng ginang sa ulan. Unti-unting nagdilim ang paningin ni Mireya. Bago siya tuluyang lamunin ng kawalan ng malay at bumagsak sa kalsada, naramdaman niya ang paghinto ng isang pares ng makintab na sapatos sa mismong harapan niya. Ang bango ng kandila at amoy ng lumang kahoy na narra ang unang gumising sa nananakit na katawan ni Mireya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang pamilyar na kisame ng silid na 7 taon na niyang hindi nakikita. Isang malambot at mainit na kumot ang nakabalot sa kanya malayo. Sa malupit at malamig na ulan sa kalsada ng Quezon City. Gising na siya, salamat sa Diyos, gising na ang alaga ko. Ang boses ni Nana Rosa, ang matandang mayordoma na nagpalaki sa kanya, ay puno ng hikbi. Naramdaman ni Mireya ang kulubot, ngunit mapagmahal na kamay nito na humahaplos sa kanyang noo. Nana Rosa, halos pabulong na tawag ni Mireya, ang kanyang boses ay paos at tuyot. Huwag ka munang magsalita, anak. Ligtas ka na rito sa mansyon. Ligtas na kayo ng bata, pagpapakalma ng matanda, habang pinupunasan ang mga luha sa gilid ng mata ni Mireya. Ngunit ang katahimikan ng silid ay biglang naputol nang bumukas ang malaking pinto. Ang mabibigat na hakbang na bawat isa ay tila nagpapayanig sa sahig ay sapat na upang kilalanin ni Mireya kung sino ang paparating. Pumasok ang isang lalaking may matikas na tindig, kahit may katandaan na suot ang kanyang uniforme na puno ng mga medalya ng karangalan. Si General Lucio Alonzo. Hindi makatingin ng diretso si Mireya. Ang hiya ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Naalala niya ang huling gabi bago siya umalis sa bahay na ito, ang mga sigawan, ang pagtalikod niya sa babala ng ama tungkol kay Dario at ang pagsumpa niyang hindi na kailanman babalik. 7 taon, Mireya. Ang boses ng general ay malamig at baritono, walang bahid ng emotion. 7 taon kang nawala. At ngayon babalik ka rito na duguan basang-basa at halos mawalan ng buhay sa harap ng gate ko. Ito ba ang buhay na ipinagpalit mo sa iyong pamilya? Napahigpit ang hawak ni Mireya sa kumot. I'm sorry, Papa, patawarin niyo po ako. Sorry ay hindi magbabalik sa dangal ng pamilyang ito na nyurakan mo para sa isang lalaking walang kwenta, mading sabi ng general. Lumapit siya sa gilid ng kama, ang kanyang anino ay bumabalot sa maliit na anyo ni Mireya. Nakita ko ang kalagayan mo sa labas. Nakita ko kung paano itinapon ang mga gamit mo sa putikan. Napakababa, Mireya. Napakababa. Ang bawat salita ng ama ay tila isang latigo na humahagupit sa sugatang puso ni Mireya. Ngunit bago pa siya makahingi muli ng tawad, isang matinding kirot ang muling naramdaman niya sa kanyang puson. Napadaing siya at napahawak sa kanyang tiyan. Ang bata, Papa, ang anak ko? Sigaw ni Mireya sa gitna ng hapti. Agad na nagbago ang anyo ng general. Ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng taranta, bagamat pilit niya itong itinatago. Rosa, tawagan ng doktor. Ngayon din bulyaw niya. Lumapit ang matandang general. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Ang kanyang mga palad ay magaspang, ngunit ramdam ni Mireya ang biglaang init nito. Huwag kang bibitiw, Mireya. Walang mamamatay sa bahay na ito. Hindi ko hahayaang may mawala pa sa akin muli. Lumipas ang ilang oras ng matinding kaba. Ayon sa doktor, muntik nang makunan si Mireya dahil sa matinding stress at trauma, ngunit dahil sa mabilis na pagkakaligtas sa kanya, naging matatag ang kapit ng sanggol. Kailangan niya ng ganap na pahinga at iwasan ang anumang emosyonal na pagkabigla. Nang dapit hapon na, habang mahimbing na natutulog si Mireya
Sa ilalim ng epekto ng gamot, lumabas ang general patungo sa kanyang silid-aklatan. Isang matanda at tapat na tauhan niya ang naghihintay doon, may hawak na makapal na folder. General, narito na ang paunang ulat tungkol kay Dario Vergara, sabi ng tauhan sa mahinang tinig. Binuksan ni Lucio ang folder. Habang binabasa niya ang bawat pahina, ang mga palsipikadong dokumento, ang mga illegal na transaksyon na ginawa ni Dario, gamit ang pangalan ni Mireya, at ang katotohanang matagal na silang nagsasabuatan ni Clarice. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit. Ang mga ugat sa kanyang noo ay tila puputok na. Biglang tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sinagot ito ng general ng walang imik. General Alonzo, isang boses ng lalaki, mula sa kabilang linya, ang narinig tila nananakot at mapanuri. Siguraduhin mong hindi na makakaalis ng buhay ang anak mo sa mansyon na yan kung ayaw mong kumalat ang isang video na sisira sa buong reputasyon ng militar mo. Ibigay mo sa amin ang lupain sa Quezon City o ang apo mo ang magbabayad. Nanlamig ang tingin ng general, ngunit isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi mo kilala kung sino ang kinalaban mo, iho. Hindi mo pa nakikita ang bagsik ng isang amang kinuha mo ang lahat. Binaba ni Lucio ang telepono at lumingon sa kanyang tauhan. Ihanda ang lahat ng koneksyon natin sa intelligence. Gusto kong malaman kung sino ang nasa likod ng boses na iyon. At siguraduhin ninyong bawat sentimo na kinuha ni Dario sa anak ko, babalik sa kanya bilang apoy na susunog sa impyernong binuo niya. Bagay na bagay sa akin to, Dario. Mas kumikinang ang mga brilyante sa leeg ko kaysa sa nakakaawang si Mireya na laging mukhang losyang. Sa akin naman talaga dapat ang lahat ng ito, di ba? Ang boses ni Clarice ay puno ng kapangyarihan habang tinitingnan ang kanyang sarili sa malaking salamin sa loob ng dating silid ni Mireya. Isang gintong kwintas na may pendant na brilyante. Ang nakasuot sa kanya isang pamana mula sa ina ni Mireya na kailanman ay hindi dapat mapunta sa ibang tao. Sa tabi niya si Dario ay tila hari na humihigop ng mamahaling wine kampanting nakaupo sa kama habang binibilang ang mga dokumentong hawak niya. Sayo ang lahat, mahal ko, sagot ni Dario na may malawak na ngiti. Bukod sa mga alahas na yan, pirma na lang niya ang kailangan sa huling dokumento ng lupa sa Quezon City. At kapag nakuha na natin yun, wala na tayong kailangang ikatakot. Ang akala ng tangang yun panggastos sa hospital at paghahanda para sa bata ang mga pinapapirmahan ko sa kanya. Hindi niya alam sarili niyang kamatayan ang nilalagdaan niya. Naghalakhakan ang dalawa, ang kanilang mga tawa ay tila mga tinik na nagagalis sa katahimikan ng gabi. Wala silang kaalam-alam na sa kabilang bahagi ng lungsod sa loob ng isang madilim na silid sa mansyon ng mga Alonzo, ang katotohanan ay unti-unti nang binabasa ng biktima ng kanilang kasamaan. Nakaupo si Mireya sa kanyang kama, hawak ang mga kopya ng dokumentong dinala ng kanyang ama. Bawat pahina ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Nakita niya ang mga peking pirma niya, ang mga utang na nakapangalan sa kanya na hindi niya kailanman ginawa, at ang katotohanang ang lahat ng perang pinaghirapan ng kanyang pamilya ay napunta sa mga luho ni Clarice. Hindi ko akalain na ganito nila ako tinalo, bulong ni Mireya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding puot na unti-unting nag-aapoy sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, tila isang tambol na nagbababala ng bagyo. Nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang bigat sa kanyang tiyan na tila bumubuo ng isang matigas na buhol. Ang bawat salita sa dokumento ay nagpapaalala sa kanya ng bawat gabi na nagpuyat siya para alagaan si Dario nang magkasakit ito at bawat sentimo na ibinigay niya kay Clarice noong humihingi ito ng tulong. Mama, patawarin niyo po ako, sambit niya habang tinitingnan ang litrato ng kanyang pumanaw na ina. Hinayaan kong gamitin ng mga taong ito ang mga bagay na mahalaga sa inyo. Pumasok si Nana Rosa na may dalang mainit na gatas. Nakita nito ang luha sa mga mata ni Mireya at agad itong lumapit. Kinuha ng matanda ang suklay at dahan-dahang sinuklay ang mahabang buhok ni Mireya, isang simpleng kilos na tila nagbabalik ng kaunting kapayapaan sa gitna ng bawat kaguluhan. Anak, ang alahas ay palamuti lamang. Ang tunay na yaman ay ang dangal na nasa loob mo. Mahinahon na sabi ni Nana Rosa. Hayaan mo silang magsaya sa mga nakaw na brilyante. Ang laso na nasa mga alahas na iyon ang siyang lulunod sa kanila balang araw. Ngunit sa kabila ng mga salita ng matanda,
Hindi mapakali ang isip ni Mireya. May isang dokumentong nakakuha ng kanyang pansin sa pinakailalim ng folder. Isang insurance policy na kinuha ni Dario para sa kanya noong nakaraang buwan lamang. Nanlaki ang mga mata ni Mireya nang makita ang halaga ng insurance payout, isang napakalaking halaga na makukuha lamang ni Dario sa isang kondisyon. Kapag namatay si Mireya sa oras ng panganganak, gusto niya akong mamatay na Rosa. Ang boses ni Mireya ay puno ng kilabot. Hindi lang pera ang gusto niya. Gusto niyang mawala ako para wala nang makahabol sa kanya. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang general, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Mireya, kailangan mong malaman ang huling natuklasan ng aking mga tauhan. Hindi lang insurance policy ang plano ni Dario. Ginamit niya ang iyong pagkakakilanlan para sa isang ilegal na negosyo ng smuggling sa port ng Maynila. Sa oras na sumabog ang kasong ito, ikaw ang ituturo nilang utak at maaari kang makulong habang buhay kahit wala kang kasalanan. Tila tumigil ang mundo ni Mireya. Ang bawat pangarap niya para sa kanyang anak ay tila naglalaho. Kung makukulong siya, paano ang kanyang sanggol? Paano niya mapoprotektahan ang inosenteng buhay na ito kung ang buong sistema ng batas ay nakatutok sa kanya dahil sa kasamaan ng asawa? Anong gagawin natin, Papa? Tanong ni Mireya, ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Tumingin ang general sa kanyang anak, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng kakaibang liwanag. Hahayaan nating isipin nilang nanalo sila. Hahayaan nating isuot ni Clarice ang lahat ng brilyante mo. Dahil hindi nila alam, ang bawat piraso ng alahas na iyon ay may nakatagong trackers na ako mismo ang nagpalagay bago mo pa sila nakilala. Alam ko ang bawat hakbang nila, Mireya. At sa tamang panahon, ang mga brilyanteng iyon ang magiging rehas ng kanilang kulungan. Huwag mo akong iwan, anak. Hindi pa tayo nagsisimula. Huwag mo akong iwan dahil sa kasalanan ng ama mo. Ang boses ni Mireya ay parang isang haplos ng hangin mahina at nanginginig habang nakahiga siya sa puting kama ng pribadong medikal na silid sa loob ng mansyon. Ang puting liwanag mula sa kisame ay tila sumusugat sa kanyang mga mata at ang amoy ng alkohol at gamot ay nagpapaalala sa kanya kung gaano kalapit ang panganib. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan, pilit na nararamdaman ang bawat pintig ng buhay sa loob nito na tila unti-unting humihina. Ang bawat paghinga ni Mireya ay isang pakikipaglaban. Ang kanyang katawan ay tila naging isang bilangguan ng sakit, ang bawat kirot sa kanyang puson ay paalala ng ulan ng pagtulak ni Dario at ng malupit na halakhak ni Clarice. Ngunit sa gitna ng hapdi, ang tanging iniisip niya ay ang sanggol, ang 7 buwang buhay na inosente sa lahat ng dumi at lason ng mundong kanyang kinalalagyan. Mireya, kailangan mong kumalma. Ang stress mo ang nagpapahirap sa bata. Huminga ka ng malalim, Mija. Mahinahong sabi ni Dr. Santos, ang matagal ng manggagamot ng pamilya Alonzo. Ang tunog ng monitor sa gilid ng kama ay nagbibigay ng regular na ritmo sa katahimikan ng silid, isang paalala na ang bawat sandali ay mahalaga. Tumingin si Mireya sa kanyang ama na nakatayo sa dulo ng kama. Ang general na kilala sa kanyang bakal na kamay at walang takot na puso ay mukhang tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko habang pinapanood ang nag-iisang anak na naghihirap. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na hindi niya mas mahigpit na pinigilan si Mireya noon at pagsisisi na hindi niya mapasan ang sakit na nararamdaman nito ngayon. Papa, kung may mangyari sa kanya, hindi ko mapapatawad ang sarili ko, hikbi ni Mireya. Lahat ng ito ay dahil naniwala ako sa mga maling tao. Ang anak ko ang nagbabayad para sa katangahan ko. Huwag mong sabihin yan, madiing sagot ni Lucio bagamat ang kanyang boses ay nanginginig sa emotion. Walang mawawala, Mireya. Ang mga Alonzo ay hindi sumusuko. Ang batang yan ay may dugo ng isang mandirigma. Lalaban siya tulad mo. Lumapit si Nana Rosa at dahan-dahang pinunasan ng basang tuwalya ang noo ni Mireya na laging pinapawisan ng malamig. Magdasal tayo, anak. Ang bawat bulong ng isang ina ay direktang naririnig ng langit. Kausapin mo ang iyong anak. Iparamdam mo sa kanya na may naghihintay sa kanyang pag-ibig. Pumikit si Mireya. Sa gitna ng dilim ng kanyang paningin, tila naramdaman niya ang maliit na sipa sa loob ng kanyang sinapupunan. Mahina ngunit naroon, isang munting hudyat ng paglaban. Anak, naririnig mo ba ako? Ako si Mama. Bulong ni Mireya, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal at pait.
I'm so sorry, baby. Sorry dahil hindi kita nabigyan ng amang karapat-dapat sa'yo. Pero pangako kapag lumabas ka, ibibigay ko sa'yo ang buong mundo. Hindi tayo paaapi. Hinding-hindi na tayo muling luluhod sa harap ng kahit sino. Please stay with me. Laban tayo. Ang silid ay muling binalot ng katahimikan maliban sa tunog ng mahinang pag-iyak ni Mireya at ang mechanical na pintig ng monitor. Ang gabi ay tila walang katapusan, isang mahabang pagtitiis para sa isang bukas na hindi sigurado. Samantala sa labas ng silid may isang tauhan ng mansyon na mabilis na naglalakad patungo sa kusina. Lumingon-lingon muna ang lalaki bago kinuha ang kanyang cellphone at nagpadala ng isang mensahe. Kritikal ang kalagayan, maaaring hindi mabuhay ang bata. Sa kabilang bahagi ng lungsod sa loob ng isang madilim na bar, tumunog ang telepono ni Dario. Binasa niya ang mensahe at isang demonyong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumingon siya kay Clarice na abala sa pag-order ng mamahaling champagne. Good news, mahal kong bulong ni Dario. Mukhang mas mapapabilis ang makuha natin ang insurance payout. Ang kailangan na lang natin ay isang huling tulak para tuluyang mawala ang sagabal sa buhay natin. Ngunit habang nagdiriwang ang dalawa, hindi nila alam na sa loob ng mansyon ng mga Alonzo, ang monitor na kanina ay nagbababala ng panganib, ay biglang tumatag ang ritmo. Ang sipa sa sinapupunan ni Mireya ay naging mas malakas, mas mapanghamon. Bumukas ang mga mata ni Mireya at sa unang pagkakataon, ang mga luha ng kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang mapanganib na liwanag. Hindi lang siya isang ina na nagluluksa, siya ay isang Alonzo na nagsisimula ng mabuhay muli. Papasuwag pagka. Tawag ni Mireya sa kanyang ama na nagbabantay. Gusto ko nang simulan ang paglipat ng mga account. Ngayon na, habang iniisip nilang talo na ako, doon natin sila uubusin. Tumingin ang general sa kanyang anak at tumango. Handa na ang lahat, Mireya. Ang kailangan ko na lang ay ang iyong utos. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang malakas na katok ang narinig sa pinto ng mansyon. Isang mensahero ang may dalang itim na sobre na may selyo ng korte. Isang subpena para kay Mireya Alonzo tungkol sa kasong smuggling na isinampa laban sa kanya sa mismong gabing ito. Huwag mong tignan ang sarili mo bilang biktima, Mireya. Ang biktima ay namamatay sa dusa, pero ang isang Alonzo ay muling nabubuhay mula sa apoy. Ngayon tignan mo ang nasa harap mo. Sino ang nakikita mo? Ang boses ni General Lucio ay tila isang utos na bumasag sa katahimikan ng malaking silid na puno ng mga salamin. Nakatayo si Mireya sa harap ng isang antigong full-length mirror. Ang kanyang buhok na dati ay mahaba at laging nakapusod ang estilong gusto ni Dario dahil mukha siyang masunurin ay ngayon ay putol na hanggang balikat. Ang mga hibla nito ay maayos na nakakulot, nagbibigay ng tapang sa kanyang mukha na dati ay puno lamang ng pait. Dahan-dahang itinaas ni Mireya ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang pisngi. Wala na ang maputlang anyo ng babaeng nagmakaawa sa ulan. Dahil sa tamang nutrisyon, pahinga, at ang matinding pagnanais na mabuhay para sa kanyang anak, nagkaroon ng kulay ang kanyang balat. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Ang dating malamlam at laging puno ng takot na mga mata, ay ngayon ay tila dalawang nagbabagang hininga ng dragon, matalas at mapanuri. Nakikita ko ang isang babaeng hindi na muling magpapauto, tugon ni Mireya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay buo malamig at may awtoridad. Lumapit ang general at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng anak. Ang kasong smuggling na isinampa nila laban sa iyo isang basura. Ginamit ko ang aking mga legal na koneksyon para pansamantalang itigil ang epekto ng subpina dahil sa iyong kalusugan. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Hindi tayo pwedeng manatili sa depensa. Sa digmaan, ang pinakamahusay na depensa ay ang pag-atake. Naupo si Mireya sa isang upuang pelus. Sa harap niya ay ang mga blueprint ng mga negosyong ninakaw ni Dario. Alam ko ang bawat kahinaan ng mga kumpanyang iyon, Papa. Ako ang nagpalago sa mga iyon habang si Dario ay abala sa pakikipag-flirt sa mga kliyente. Alam ko kung saang mga transaction siya nagtatago ng pera. At alam ko rin kung paano siya gagamit ng mga dummy accounts para itago ang mga ninakaw niya mula sa akin. Namagitan sa mag-ama nang kinuha ni Mireya ang kamay ng general at hinalikan ito. Salamat, Papa. Salamat dahil hindi niyo ako sinukuan kahit tinalikuran ko kayo. Huwag ka nang humingi ng tawad, Mireya. Ang pagbawi mo sa iyong dangal ang tanging kabayaran na tatanggapin ko.
sabi ni Lucio na may bahid ng bihirang ngiti. Samantala sa kusina si Nana Rosa ay abalang naghahanda ng masustansyang sabaw para kay Mireya. Ngunit ang kanyang pansin ay nakatuon sa isang katulong na bagong pasok lamang sa mansyon si Gina. Napansin ni Nana Rosa na laging malapit si Gina sa pintuan ng silid-aklatan ng general at tila laging may itinatago sa loob ng kanyang bulsa. Gina, dalhin mo ang mga prutas na ito sa silid ni Senyorita Mireya, utos ni Nana Rosa habang matalas na sinusuri ang kilos ng dalaga. Oo po, Nana Rosa, sagot ni Gina na halatang naging balisa. Nang makaalis si Gina agad na tiningnan ni Nana Rosa ang basurahan kung saan galing ang dalaga. Doon nakita niya ang isang piraso ng papel na may nakasulat na numero ng telepono at ang mga salitang, handa na ang lahat para sa susunod na hakbang. Sa kabilang dako sa loob ng isang mamahaling penthouse si Dario ay hindi mapakali. Inaasahan niyang babagsak si Mireya matapos matanggap ang subpena, ngunit ayon sa kanyang espiya, nananatiling sarado ang mansyon ng mga Alonso at wala silang makuha na balita. Bakit wala pa ring balita, Clarice? Inis na tanong ni Dario habang naglalakad pabalik-balik. Dapat ay nasa kulungan na ang babaeng yan o kaya naman ay nawalan na ng malay sa sobrang takot. Humigop ng kape si Clarice, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Huwag kang mainip, Dario. Ang general ay matanda na. Akala lang nila ay ligtas sila sa loob ng mansyon na yan. Hindi nila alam ang kalaban ay nasa loob na mismo ng kanilang bahay. Sa oras na makuha natin ang huling dokumento mula sa vault ni Lucio, hindi lang ang yaman ni Mireya ang mapapasa atin, pati ang buong dangal ng mga Alonso ay lulubog sa putik. Bumalik ang tingin ni Mireya sa salamin sa loob ng mansyon. Isinuot niya ang isang maliit na hikaw na perlas ang huling regalo ng kanyang ama bago siya umalis 7 taon na ang nakalilipas. Ngayon ang perlas na iyon ay tila sumasalamin sa kanyang bagong pagkatao na buo sa ilalim ng matinding pressure, ngunit ngayon ay kumikinang sa tibay. Handa na ako, Papa, sabi ni Mireya habang tumatayo ng tuwid ang kanyang tiyan ay dahan-dahang hinihimas. Gusto kong malaman ni Dario na ang babaeng itinapon niya sa ulan ay wala na. Ang haharap sa kanya ngayon ay ang babaeng sisira sa lahat ng kanyang pangarap. Sayang naman itong mga mamahaling gamit ni Mireya Clarice. Masyadong pangmayaman para sa isang babaeng nasa kalsada na ngayon. Pero itong mga silk sheets na ito, akin na ito. Tutal ako naman ang ina ng lalaking nagmamay-ari na ng bahay na ito. Ang boses ni Doña Perpetua ay kasing talim ng kalawang habang hinahaplos niya ang mga telang seda sa loob ng dating silid ni Mireya. Suot ang isang makapal na gold bracelet na ninakaw rin mula sa drawer ng kanyang manugang, ang matandang babae ay naglalakad sa paligid ng silid na tila isang reyna na sumasakop sa isang bagong kaharian. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang paglapastangan sa bawat alaala ng pagmamahal na itinanim ni Mireya sa mga dingding na iyon. Humalakhak si Clarice habang tinitignan ang kanyang sarili sa salamin, suot ang isa pang designer gown ni Mireya na bahagyang masikip sa kanya. Sa inyo na po ang lahat, Mama Perpetua. Tutal kayo naman ang nagturo kay Dario kung paano maging matalino sa pera. Kung hindi dahil sa payo ninyo na dahan-dahang ilipat ang mga titulo habang tulog ang bruhang yon, baka hanggang ngayon ay umaasa pa rin tayo sa barya-baryang allowance. Iyon ang problema sa mga batang tulad ni Mireya, patuloy ni Perpetua, habang tinitignan ang isang frame ng litrato ni Mireya at Dario. Walang pakundangan niyang binitawan ang frame dahilan upang mabasag ang salamin nito sa sahig. Masyadong mapagtiwala. Akala niya ay sapat na ang pag-ibig para mabuhay. Hindi niya alam sa mundong ito ang pera ang nagpapatakbo ng lahat. At ang perang Alonso dapat lang na mapunta sa mga Vergara. Kasamaan ang nangyari nang makita ni Perpetua ang isang maliit na sapatos ng sanggol na naiwan sa ilalim ng kama. Kinuha niya ito gamit ang kanyang 2 daliri, tila badiring-diri sa nakita. Kahit itong magiging apo ko sana sa kanya, gagamitin lang niya para hilingan tayo ng sustento. Mabuti na lang at pinalayas siya ni Dario. Isang malas ang babaeng iyon sa pamilya natin. Eksaktong pumasok si Dario sa silid ang kanyang muka ay puno ng pawis at kaba. Hawak niya ang kanyang cellphone na tila ba ito ay isang mainit na uling na gustong bitawan. Mama Clarice, may problema tayo. Tumawag ang espiya natin sa mansyon ng mga Alonso. Sinasabing hindi lang pala buhay si Mireya, kundi mukhang maayos na ang kalagayan niya. At ang subpina na ipinadala natin, hindi natuloy dahil hinarang ng general. Biglang tumayo si Perpetua, ang kanyang mga mata
ay nanlilisik. Ano hinarang Dario, huwag mong sabihing natatakot ka sa isang matandang retiradong sundalo. Ang yaman na nasa kamay natin ay sapat na para bumili ng kahit sinong judge o pulis. Hindi lang basta sundalo ang General Mama, sagot ni Dario na may panginginig sa boses. Marami siyang koneksyon na hindi natin alam. At ang masama pa balita ko ay gising na si Mireya. Hindi na siya ang babaeng umiiyak lang sa sulok. Lumapit si Clarice kay Dario at hinawakan ng mukha nito ang kanyang tinig ay naging malambing ngunit nakakalason. Dario, mahal ko, relax ka lang. Kung hindi natin siya nakuha sa legal na paraan, gagamitin natin ang kanyang kahinaan. At ano ang pinakamalaking kahinaan ni Mireya? Ang kanyang utang na loob sa iyo bilang asawa at ang kanyang pagmamahal sa batang nasa loob ng tiyan niya. Ngumiti si Perpetua nang marinig ang plano ni Clarice. Tama, gamitin natin si Gina. Sabihan mo siya, Dario, na kailangan niyang makapasok sa mismong silid ni Mireya. Hindi natin kailangan ng dahas. Kailangan lang natin ng tamang pagkakataon para iparamdam kay Mireya na kahit nasa loob siya ng mansyon ng ama niya, hindi siya ligtas. Kinuha ni Perpetua ang basag na litrato ni Mireya at inapakan ang mukha nito sa semento. Sabihan mo si Gina na haluan ang gatas ni Mireya ng gamot na pampahina ng puso. Hindi kailangang mamatay ang bata. Kailangan lang nating masigurado na kapag nanganak siya, wala na siyang lakas para lumaban pa sa korte. At sa oras na mawala siya, tayo ang tatayong mga legal guardian ng batang Alonzo at ang lahat ng manamapapa sa atin na nanghabang buhay. Ang tatlo ay nagkatinginan, isang tahimik na kasunduan ng kasamaan ang nabuo sa loob ng silid na dati ay puno ng pag-asa. Wala silang kaalam-alam na sa kabilang bahagi ng lungsod si Mireya ay nakatayo sa harap ng kanyang bintana, pinagmamasdan ang madilim na langit at dahan-dahang binibigkas ang mga pangalan ng bawat isa sa kanila habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Dario, Clarice, Perpetua, bulong ni Mireya sa hangin. Isang gabi na lang at mararamdaman niyo ang lamig ng ulan na ipinalatik niyo sa akin. You look desperate, Mr. Vergara. Ang sabi nila ay matagumpay kang negosyante, pero bakit tila ang mga mata mo ay punong-puno ng takot at pangamba? Is the stolen wealth finally running dry? Ang boses ni Mireya ay lumabas mula sa anino ng madilim na VIP lounge ng isang marangyang hotel sa Makati. Nakaupo siya sa isang malalim na upuang pelus, bahagyang natatakpan ng isang pandekorasyong divider na gawa sa inukit na kahoy. Ang tanging liwanag na tumatama sa kanya ay ang mula sa isang maliit na lampara sa gilid, ngunit sapat lamang ito para makita ang kislap ng kanyang mga mata at ang dulo ng kanyang maayos na buhok. Sa harap niya nakatayo si Dario, hawak ang isang baso ng alak na nanginginig sa kanyang kamay. Hindi niya maaninag ang mukha ng babaeng kausap, ngunit ang boses nito ay nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na kilabot sa kanyang buong katawan. May pamilyar sa tono nito, isang malambing na kurot na ngayon ay naging kasing talim ng yelo. Hindi ko alam kung sino ka o kung anong alam mo sa mga negosyo ko. Sagot ni Dario, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Nandito ako para sa isang investment deal na inalok ng kumpanya ninyo, hindi para pag-usapan ang personal kong buhay. Sa likod ng anino naramdaman ni Mireya ang pagbilis ng tibay ng kanyang puso. Ang amoy ng pabango ni Dario, ang parehong amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ngayon ay tila isang nakalalasong usok na sumasakal sa kanyang lalamunan. Nanlamig ang kanyang mga daliri at ang kanyang 7 buwang tiyan ay tila naging isang mabigat na pasanin sa gitna ng tensyon. Naalala niya ang gabi ng ulan, ang bawat salitang binitawan ng kilalaking ito habang itinutulak siya sa putikan. Patawarin mo ako, anak, bulong ni Mireya sa kanyang isipan habang hinahaplos ang kanyang tiyan sa ilalim ng mesa. Kailangan nating harapin ang halimaw na ito. Personal, tumawa si Mireya, isang maikli at walang ganang tawa na tila mga piraso ng basag na kristal. Sa mundo ng negosyo, Mr. Vergara, ang character mo ay ang iyong pinakamalaking asset. At ang balita ko, itinapon mo ang sayo sa gitna ng kalsada kasama ng isang babaeng buntis at walang kalaban-laban. Biglang lumapit si Dario, pilit na sinisilip ang mukha ni Mireya sa dilim. Sino ka ba talaga? Bakit tila ang dami mong alam? Are you a spy? O baka isa ka sa mga tauhan ni Alonzo? Hindi mahalaga kung sino ako, madiing sagot ni Mireya. Ang mahalaga ay ang alok ko, 100 milyong piso para iligtas ang iyong bumabagsak na kumpanya. Pero may isang kondisyon.
Kailangan mong ilipat sa pangalan ng kumpanya ko ang lahat ng lupain sa Quezon City na kasalukuyang nasa ilalim ng iyong kontrol. Sa kabilang dako ng lounge, pumasok si Clarice, suot ang isang pulang damit na masyadong marangya para sa okasyon. Dario, kanina pa kita hinahanap. Sino ba itong kinakausap mo sa dilim? Isang matandang investor na takot sa liwanag. Tumingin si Clarice sa direksyon ni Mireya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas at inggit. Hindi niya makita ang mukha ni Mireya, ngunit naramdaman niya ang isang aura ng kapangyarihan na hindi niya kailanman mapapantayan. Clarice, lumabas ka muna. Nag-uusap kaming utos ni Dario, ngunit ang kanyang pansin ay nananatili sa misteryosong babae. Dahan-dahang tumayo si Mireya. Ang kanyang silweta ay matikas, ang kanyang tiyan ay bahagyang natatakpan ng isang itim na silk shawl. Bago siya lumabas sa gilid ng divider, sadyang iniwan niya ang isang maliit na bagay sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makapal na alpombra ay tila isang mabagal na pintig ng orasan. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay niya kay Dario, mula sa malayo isang sulyap na puno ng puot at paniningil bago siya tuluyang lamunin ng dilim ng hallway. Nang makaalis si Mireya, dali-daling nilapitan ni Dario ang mesa. Doon nakita niya ang isang maliit na bracelet na gawa sa pulang sinulid. Ang bracelet na ibinigay niya kay Mireya noong unang anibersaryo nila, ang tanging bagay na hindi mamahalin, pero sinabing itatago ni Mireya habang buhay. Nanlaki ang mga mata ni Dario. Ang baso sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa alpombra. Ang alak ay kumalat na parang dugo. Hindi maaari. Bulong ni Dario, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Patay na siya. Nakita ko siyang bumagsak sa ulan. Anong problema, Dario? Tanong ni Clarice, kinakabahan sa reaksyon ng lalaki. Lumingon si Dario sa hallway, ngunit wala na doon ang misteryosong babae. Ang tanging naiwan ay ang malamig na hangin mula sa aircon at ang nakabubulag na takot sa kanyang isipan. Ang katusuhan mo, Dario, ang siyang maghuhukay ng sarili mong libingan. At bawat sentimo na kinuha mo, ibabalik ko sa iyo bilang dusa na hinding-hindi mo malilimutan. Mariing binigkas ni Mireya ang mga salitang ito habang nakaupo sa harap ng kanyang computer sa loob ng silid-aklatan. Ang liwanag mula sa screen ay tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay ng kakaibang kintab sa kanyang mga mata na dati ay puno lamang ng luha. Sa kanyang tabi, ang isang baso ng gatas na inihanda ni Gina ay unti-unti nang lumalamig, ngunit hindi niya ito pinapansin. Ang tanging nasa isip niya ay ang digital na bitag na inihanda niya para sa asawang taksil. Sa kabilang bahagi ng lungsod, si Dario ay hindi mapakali. Ang pagkakatagpo niya sa misteryosong investor sa hotel ay tila isang sumpa na bumabalot sa bawat panaginip niya. Hawak niya ang dokumento ng Equity Investment Agreement na ipinadala sa kanya sa pamamagitan ng courier. Ito ang tanging paraan para maligtas ang kanyang kumpanya mula sa pagkalugi, ngunit may kaba sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Dario, ano pang hinihintay mo? Pirmahan mo na yan, inis na sabi ni Clarice habang naglalagay ng mamahaling cream sa kanyang mukha. 100 milyon, Dario. Isipin mo ang buhay na naghihintay sa atin kapag nakuha na natin ang perang iyon. Pwede na tayong umalis ng bansa at iwanan ang lahat ng gulo rito. Hindi mo naiintindihan, Clarice. Sagot ni Dario, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang babaeng kausap ko sa hotel, may kung anong kakaiba sa kanya. At itong bracelet, paanong napunta ito sa kanya? Nagkataon lang yan. Baka napulot niya sa kalsada o kaya naman ay naghahanap ka lang ng rason para matakot, iritadong sagot ni Clarice. Huwag kang duwag, pirmahan mo na. Sa ilalim ng matinding pressure at pagkasilaw sa salapi, kinuha ni Dario ang kanyang ballpen. Ang tunog ng dulo ng panulat na sumasayad sa papel ay tila isang mahabang buntong hininga ng tadhana. Sa bawat kurba ng kanyang lagda, dahan-dahan niyang inililipat ang kontrol ng kanyang mga ari-arian sa isang kumpanyang tinatawag na A Rebirth Holdings. Isang kumpanyang hindi niya alam na pagmamay-ari ni Mireya Alonzo. Samantala, sa mansyon ng mga Alonzo, isang tahimik na panganib ang naglalakad sa pasilyo. Si Gina, ang katulong na espiya, ay dahan-dahang lumalapit sa silid ni Mireya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang maliit na vial ng likidong gamot na ibinigay ni Perpetua. Patawarin po ninyo ako, Senyorita, bulong ni Gina. Sa kanyang sarili, ang kanyang mga mata ay puno ng takot dahil sa banta ni Dario sa kanyang pamilya sa probinsya. Pumasok si Gina sa silid at nakitang abala si Mireya sa pagbabasa. Senyorita, uminom na po kayo ng gatas.
Masama po sa bata ang nalilipasan ng gutom, malambing na sabi ng dalaga bagamat ang kanyang boses ay bahagyang pumyok. Tumingin si Mireya kay Gina. Pagdududa ang dumaan sa kanyang isip. Napansin niya ang panginginig ng mga daliri ni Gina at ang pag-iwas ng tingin nito. Ang kanyang hinala na dati nang itinanim ni Nana Rosa ay tila nagkakaroon ng katotohanan. Salamat Gina, iwan mo na lang dyan, mahinahong sabi ni Mireya. Nang makaalis ang katulong dahan-dahang kinuha ni Mireya ang baso. Itinapat niya ito sa kanyang ilong at naramdaman ang isang kakaibang amoy na humahalo sa bango ng gatas, isang amoy na tila gamot na pampaantok o pampahina ng katawan. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Isang matinding galit ang dumaan sa kanyang sistema, ngunit pinalitan niya ito ng malamig na kalkulasyon. Kinuha ni Mireya ang baso at dahan-dahang ibinuhos ang laman nito sa isang paso ng halaman sa gilid ng bintana. Ang puting likido ay dahan-dahang sumipsip sa lupa, tila isang lason na itinapon sa kawalan. Akala niyo ba ay ganun pa rin ako kauto? Bulong ni Mireya habang pinagmamasdan ang madilim na garden sa labas. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang abiso mula sa kanyang bank account. Ang pirma ni Dario ay kumpirmado na. Ang lahat ng lupain, ang lahat ng negosyo, at ang lahat ng perang ninakaw nito ay legal na nang nakapangalan sa kanya sa ilalim ng shell company. Ngunit bago pa man niya ma-celebrate ang tagumpay, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa ibaba. Ang boses ni Nana Rosa na puno ng takot. General, ang gate, may mga armadong lalaki na gustong pumasok. Ang mga ilaw sa paligid ng mansyon ay biglang namatay. Ang kadiliman ay bumalot sa buong paligid at ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Mireya at ang tunog ng mga mabibigat na hakbang na papaakyat sa hagdan patungo sa kanyang silid. Hindi lang pala investment ang plano ni Dario. Sa huling sandali nagpa siya siyang tapusin na ang lahat sa pamamagitan ng dahas. Huwag kang matatakot, Mireya. Habang humihinga ako, walang sino mang makakahawak sa iyo o sa apo ko. Manatili ka sa likod ko at huwag kang bibitiw. Ang boses ni General Lucio ay kasing matatag ng bakal, kahit na ang buong mansyon ay binalot na ng madilim na kumot ng gabi. Ang tanging liwanag na nagmumula sa labas ay ang malamlam na sinag ng buwan na sumisilip sa mga bintana. Ang katahimikan ay tila isang buhay na nilalang mabigat na kakasakal at puno ng banta. Nararamdaman ni Mireya ang magaspang na tela ng uniforme ng kanyang ama habang nakakapit siya sa likod nito. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Bawat hakbang na naririnig nila sa pasilyo ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang paglangit-ngit ng lumang sahig na nara ay nagbibigay daan sa kinaroroonan ng mga kaaway. Sa gitna ng dilim ang amoy ng langis ng baril at ang pawis ng mga armadong lalaki ay humahalo sa bango ng mga bulaklak sa loob ng silid. Papa, nasasaktan ako. Bulong ni Mireya, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang puson. Ang stress ng gabing ito ay nagsisimulang maningil sa kanyang katawan. Nararamdaman niya ang matinding paninigas ng kanyang tiyan, isang senyales na ang kanyang 7 buwang sanggol ay nakararamdam din ng panganib. Kaya mo yan, Mireya. Huminga ka lang ng malalim, bulong ng general, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapokus sa pintuan. Isang malakas na pagbagsak ng pinto ang yumanig sa buong silid-aklatan. 3 lalaking nakasuot ng itim na maskara ang pumasok ang kanilang mga armas ay nakatutok sa mag-ama. Ngunit bago pa man sila makakilos ang general, ay gumalaw ng may bilis na hindi akalain para sa kanyang edad. Ang tunog ng pakikipagbuno ay bumalot sa silid, ang pagtama ng laman sa laman, ang pagkalasog ng kahoy, at ang mabibigat na paghinga ng mga naglalaban. Sa isang sulok si Gina ay nakaluhod nanginginig sa takot habang hawak ang kanyang cellphone. Ang liwanag mula sa screen nito ay tumama sa kanyang mukha na puno ng luha at pagsisisi. Dario, itigil mo na ito. Sabi mo ay tatakutin lang natin sila. Bakit may mga baril? Ang pabulong na sigaw ni Gina sa telepono. Tumahimik ka, Gina. Tapusin mo ang trabaho mo o ang pamilya mo ang itatumba ko. Ang boses ni Dario mula sa kabilang linya ay puno ng baliw na galit. Nakita ni Mireya ang katulong, pagtataksil at pagkamulat. Sa gitna ng kaguluhan, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Mireya ang vial ng lason na nahulog mula sa bulsa ni Gina. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa kirot na nararamdaman niya sa kanyang tiyan.
Ang kaaway ay hindi lang nasa labas. Ang kaaway ay ang taong pinagkatiwalaan niyang mag-alaga sa kanya. Gina, bakit yung tanong ni Mireya ay parang isang patalim na sumugat sa konsensya ng katulong? Hindi nakasagot si Gina. Sa halip isang malakas na putok ang narinig sa labas ng silid. Ang bintana ay nabasag at ang mga piraso ng kristal ay kumalat sa sahig na parang mga kumikinang na luha. Pumasok ang isa pang figura mula sa balkonahe, ito ay si Dario. Hawak niya ang isang baril, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. Ibigay mo sa akin ang dokumento, Lucio. Ibigay mo ang huling titulo at hahayaan ko kayong mabuhay. Sigaw ni Dario, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon ng isang taong wala nang matakbuhan. Tumayo ang general sa harap ni Mireya, kahit na may dugo nang umaagos mula sa isang sugat sa kanyang braso. Kailangan mo munang dumaan sa bangkay ko, Dario. Ang mga Alonzo ay hindi kailanman nakikipagnegosyo sa mga basura. Ngumiti ng mapait si Dario. Kung ganoon, magpaalam ka na sa anak mo. Itinutok ni Dario ang baril hindi sa general, kundi sa malaking tiyan ni Mireya. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang humigpit sa gatilyo. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Naramdaman ni Mireya ang isang malakas na sipa mula sa loob ng kanyang sinapupunan, isang huling pagbati o isang huling paalam. Huwag, sigaw ni Gina, at sa hindi inaasahang pagkakataon, tumalon ang katulong patungo kay Dario upang pigilan ito. Kasabay ng paggulong nila sa sahig, isang malakas na tunog ng pagputok ang pumuno sa silid. Ang usok ay bumalot sa paligid at ang tanging naririnig ay ang mabilis na pagtibok ng puso ni Mireya habang dahan-dahan siyang napapaupo sa sahig, ang kanyang kamay ay puno ng dugo. Hindi kay Gina ang dugo, hindi kay Dario, kundi kay General Lucio na dahan-dahang bumagsak sa harap ng kanyang anak. Ang kanyang katawan ay nagsilbing kalasag hanggang sa huling sandali. Papa, huwag! Ang sigaw ni Mireya ay tila isang pag-ungol ng isang sugatang leon, isang boses na hinding-hindi malilimutan ng sinumang makakarinig nito. Mamamatay ka ring matanda ka. Wala nang makakapigil sa akin na makuha ang lahat. Ang boses ni Dario ay puno ng isang uri ng baliw na galit. Ang kanyang mukha ay namumula habang nakatitig sa bumagsak na katawan ng general. Walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata, tanging ang takot ng isang hayop na nasusukol at ang kasakiman na lumamon na sa kanyang buong pagkatao. Nanigas ang buong mundo ni Mireya. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nakahawak sa kanyang tiyan, ay ngayon ay puno na ng malagkit at mainit na likido. Ang pulang mantsa ay mabilis na kumakalat sa puting sahig, tila isang mapait na paalala ng bago pa lamang na isulat na trahedya. Nakatingin siya sa kanyang ama, ang lalaking tila isang bundok na hindi matitinag sa kanyang paningin, na ngayon ay nakahiga sa kanyang harapan. Ang bawat paghinga ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Papa, huwag mo akong iwan. Hindi pa ako nakakabawi sa iyo, bulong ng kanyang isipan, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog kaya't walang salitang lumabas. Ang bawat pintig ng puso ni Mireya ay tila isang mabigat na martilyo na pumapalo sa kanyang pandinig. Naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan, ngunit sa gitna ng kanyang pagguho, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya. Hindi ito ang katahimikan ng pagsuko, kundi ang katahimikan bago ang pagsabog ng isang bulkang matagal nang natutulog. Dahan-dahang itinaas ni Mireya ang kanyang paningin kay Dario. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha, ay ngayon ay tila dalawang talim ng bakal na handang pumasok sa puso ng kanyang kaaway. Nakita ni Dario ang pagbabagong ito, at sa unang pagkakataon ang lalaking may hawak ng baril, ang siyang nakaramdam ng tunay na kilabot. Hayop ka, Dario, ang boses ni Mireya ay hindi na isang hikbi. Ito ay isang malamig at madiing sumpa. Akala mo ba ay nanalo ka? Ang bawat patak ng dugo ng ama ko ay babayaran mo ng iyong buong buhay. Wala kang matataguan. Kahit sa impyerno, hahanapin kita. Bago pa makasagot si Dario, isang malakas na tunog ng mga sirena ang bumasag sa katahimikan ng gabi sa labas ng mansyon. Ang mga ilaw ng sasakyan ng militar at pulisya ay nagsimulang gumuhit sa mga dingding ng silid. Ang mga tauhan ni General Lucio na kanina ay tila nalilito sa dilim, ay ngayon ay mabilis nang nakapasok. General, Senyorita. Ang boses ng mga sundalo ay puno ng awtoridad habang pinalilibutan nila ang silid. Natataranta binalak ni Dario na tumalon muli sa balkonahe, ngunit bago pa siya makalayo, isang mabilis na paggalaw mula kay Gina
ang nagpabagsak sa kanya sa sahig. Ang katulong na puno ng galit at pagsisisi ay mahigpit na yumakap sa mga binti ni Dario, ayaw siyang pakawalan. Dito ka lang pagbayaran mo ang ginawa mo? Sigaw ni Gina habang tinatanggap ang mga sipa ni Dario. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Mireya ang isang kakaibang pakiramdam. Ang init na dumadaloy sa kanyang mga binti ay hindi na dugo ng kanyang ama. Ito ay ang kanyang panubigan. Ang kanyang 7 buwang sanggol ay tila hindi na makapaghintay na lumabas sa gitna ng digmaang ito. Mireya ang batang sigaw ni Nana Rosa, nakapapasok lang ang kanyang mukha ay puno ng kaba nang makitang namumutla ang kanyang alaga. Dinaluhong ng mga medic ang general at si Mireya. Habang isinasakay siya sa stretcher, mahigpit na hinawakan ni Mireya ang kamay ng kanyang ama na halos wala ng malay. Ang init ng dugo nito sa kanyang balat ay tila isang selyo ng pangako. Lalaban tayo, Papa. Lalaban kami ng apo mo't bulong ni Mireya bago siya tuluyang isinakay sa ambulansya. Habang mabilis na binabaybay ng ambulansya ang madilim na kalsada patungo sa ospital, nakatingin si Mireya sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila maliliit na bituin na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Ngunit sa bawat paghilab ng kanyang tiyan, isang tanong ang pilit na kumakatok sa kanyang puso. Mabubuhay ba ang anak ko sa mundong ito na punong-puno ng puot? O ang gabing ito, ang magiging huling alaala namin ng aking ama? Ang tunog ng monitor sa loob ng ambulansya ay nagsimulang maging mabilis at hindi regular hudyat ng isang panibagong panganib na hindi kayang pigilan ng anumang baril o yaman. Prepare the delivery room, preterm labor, 28 weeks, may matinding trauma at internal bleeding. Ang mga salitang iyon ang huling malinaw na narinig ni Mireya bago siya lamunin ng nakabubulag na puting liwanag ng hallway ng ospital. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng stretcher ay tila isang pintig ng sakit na humahati sa kanyang katawan. Nararamdaman niya ang malamig na bakal ng hospital bed sa kanyang likuran, isang matinding kaibahan sa mainit na dugo ng kanyang ama na hanggang ngayon ay nakabahid pa rin sa kanyang mga palad. Papa, pop, ang papa ko. Ang mahinang ungol ni Mireya ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Sinubukan niyang iangat ang kanyang kamay, gustong abutin ang imahe ng kanyang ama, ngunit ang bawat galaw ay nagdudulot ng tila kuryenteng gumuguhit sa kanyang puson. Mireya, makinig ka sa akin. Kailangan mong mag-focus sa paghinga. Gawin mo ito para sa anak mo. Ang boses ni Dr. Santos ay puno ng pagmamadali habang mabilis silang naglalakad. Ang amoy ng antiseptic at ang tunog ng mabilis na paghinga ng mga nurse ay bumabalot sa paligid, lumilikha ng isang kapaligiran ng desperation at pag-asa. Sa loob ng kanyang isipan, ang lahat ay tila isang mabilis na pelikula. Ang ulan ang halakhak ni Clarice, ang baril ni Dario, at ang huling sulyap ng kanyang ama bago ito bumagsak. Ang hiya na kanina ay nagpapabigat sa kanya ay napalitan ng isang masidhing hangarin na mabuhay. Hindi siya pwedeng mamatay rito, hindi sa ganitong paraan. Anak, huwag kang bibitiw. Kasalanan ko kung bakit tayo narito, pero hindi ko hahayaang dito rin matatapos ang kwento natin, bulong ni Mireya sa kanyang puso habang pilit na nilalabanan ng dilim na gustong bumalot sa kanyang malay. Isang matinding bugso ng sakit ang muling humagupit. Napakapit si Mireya sa gilid ng bedsheet hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela, tila doon niya kinukuha ang huling lakas na natitira sa kanya. Nararamdaman niya ang bawat butil ng pawis na dumadaloy sa kanyang noo, humahalo sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Sa kabilang bahagi ng ospital, sa loob ng operating room, ang general ay nakikipagbuno rin sa kamatayan. Ang tunog ng mga kagamitang medikal na tumatama sa metal na tray ay ang tanging musika sa loob ng silid. Ang bawat pagsisikap ng mga doktor na pigilan ang pag-agos ng dugo ay isang panalangin para sa isang buhay na nag-alay ng sarili para sa iba. Samantala sa labas ng delivery room, si Nana Rosa ay nakaluhod sa sahig, hawak ang kanyang rosaryo. Ang bawat butil nito ay basang-basa ng kanyang mga luha. Ang kanyang mga labi ay walang tigil sa pagbulong ng mga panalangin, humihingi ng isang himala para sa 2 buhay na pinakamahalaga sa kanya. Irene, itulak mo isa pa para sa anak mo. Ang sigaw ng doktor ay tila nanggagaling sa malayo. Sa isang huling pagsisikap na tila kinuha ang lahat ng hininga sa kanyang katawan, naramdaman ni Mireya ang isang biglang pagluwag.
At sa gitna ng tensyon at takot, isang napakahina, napakapino, ngunit napakalinaw na tunog ang bumalot sa silid. Isang iyak. Ang iyak ng isang sanggol na 7 buwan pa lamang, ngunit may lakas na humamon sa tadhana. Nang ilapit sa kanya ang maliit kulubot at nanginginig na sanggol, naramdaman ni Mireya ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang tumbasan ng anumang yaman. Ang maliit na kamay ng bata ay dahan-dahang humawak sa dulo ng kanyang daliri, isang mahina, ngunit matatag na kapit. Ligtas siya, Mireya, isang matapang na batang babae, bulong ng nurse habang mabilis na inihahanda ang bata para sa incubator. Ngunit ang ngiti sa mga labi ni Mireya ay biglang naglaho nang makita niya ang hitsura ni Dr. Santos na kapapasok lang mula sa kabilang silid. Ang doktor ay hindi makatingin nang diretso sa kanya ang kanyang mga balikat ay nakabagsak at ang kanyang mukha ay puno ng isang balitang tila mas masakit pa sa sugat ng baril. Mireya? Ang simula ng doktor, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang iyong ama. May kailangan kang malaman tungkol sa operasyon niya. Ang katahimikan sa silid ay muling naging mabigat. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila isang malungkot na awitin na nagbabadya ng isang bagong bagyo. Napatingin si Mireya sa kanyang bagong silang na anak at pagkatapos ay sa pintuan habang ang isang matinding kaba ay muling bumabalot sa kanyang puso. Tapos na ba ang laban o nagsisimula pa lang ang tunay na paghihirap? Mabubuhay ang iyong ama, Mireya, pero kailangan mong maging matatag. Ang bala ay naging sanhi ng matinding pinsala at sa ngayon ang kanyang diwa ay nasa ilalim ng isang mahimbing na tulog na hindi namin matiyak kung kailan matatapos. Ang bawat salita ni Dr. Santos ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa puso ni Mireya. Nakasandal siya sa kanyang hospital bed, ang kanyang katawan ay hapong-hapo mula sa panganganak, ngunit ang kanyang isipan ay tila isang mabilis na agos ng tubig na hindi mapakalma. Ang general, ang kanyang katuwang, ang kanyang tanging kakampi, ay nasa isang koma. Ang kaisa-isang lalaking tumanggap sa kanya nang siya ay itinapon ng mundo ay ngayon ay hindi siya maririnig. Naramdaman ni Mireya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang questionin ang langit kung bakit sa sandaling nahanap na niya ang kanyang anak ay kailangan namang mawala ang malay ng kanyang ama. Ngunit sa halip na ingay, ang tanging lumabas sa kanya ay isang mahabang buntong hininga na puno ng bigat. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang puson na tila hinahanap pa rin ang pintig ng batang wala na sa loob nito. Gusto ko siyang makita. Ang boses ni Mireya ay mahina, ngunit may awtoridad na tila nakuha niya sa kanyang ama. Gusto kong makita ang papa ko at ang anak ko. Sa kabila ng panghihina, ipinilit ni Mireya na isakay siya sa isang wheelchair. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa makinis na sahig ng ospital ay nagbibigay ng kakaibang tunog na tila nagpapaalala sa kanya na ang oras ay patuloy na tumatakbo. Una siyang dinala sa tapat ng isang malaking salamin sa Neonatal Intensive Care Unit o NICU. Sa loob ng isang transparent na incubator, nakita niya ang kanyang anak. Napakaliit nito, tila isang munting ibon na nakabalot sa mga tubo at wire. Ang bawat paghinga ng bata ay sinasabayan ng makina, ngunit ang maliit na dibdib nito ay gumagalaw ng may determinasyon. Nabuo ng ilapat ni Mireya ang kanyang palad sa labas ng salamin, eksaktong sa tapat ng maliit na paa ng sanggol. Lalaban tayo, Esperanza, bulong ni Mireya. Esperanza ang pangalang ibinigay niya sa bata na ang ibig sabihin ay pag-asa. Lalaban si Lolo, lalaban si Mama, at lalaban ka. Hindi tayo bibitaw. Samantala sa isang madilim at maruming motel sa labas ng lungsod, ang kapaligiran ay malayo sa kapayapaan ng ospital. Ang amoy ng lumang sigarilyo at alikabok ay bumabalot sa maliit na silid kung saan nagtatago sina Dario at Clarice. Ang magarang damit ni Clarice ay marumi na at punong-puno ng gusot, habang si Dario ay walang tigil sa paglakad, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa paranoia. Kasalanan mo itong lahat, Dario. Sabi mo ay madali lang ito. Ngayon hinahanap na tayo ng militar. Ang boses ni Clarice ay matinis at puno ng panunumbat. Kung hindi mo sana binaril ang General, sana ay nakatakas na tayo dala ang mga titulo. Tumahimik ka. Clarice, ikaw ang nagtulak sa akin na gawin ang lahat ng ito. Sigaw ni Dario habang mabilis na binubuksan ang kanyang laptop. Kailangan nating ilipat ang pera mula sa investment deal. Kapag nakuha ko na ang 100 milyon, iiwan na natin ang bansang ito. Ngunit habang tinitignan ni Dario ang kanyang bank account, ang kanyang mukha
ay biglang nawalan ng kulay. Ang screen ay nagpapakita ng isang malaking pulang abiso, account frozen, under investigation. Paanong nangyari ito? Ang panginginig ng boses ni Dario ay tila isang babala ng kanyang pagbagsak. Sinubukan niyang i-access ang kumpanyang MA Rebirth Holdings, ngunit sa bawat click niya ang lumalabas ay ang mukha ni Mireya, ang litrato niya noong gabi ng ulan na may nakasulat na mensahe. The rain has finally stopped, Dario. Now you drown. Nalin lang tayo. Bulong ni Dario habang dahan-dahang napapaupo sa sahig. Ang dokumentong pinirmahan ko, hindi iyon investment. Iyon ay isang voluntaryong pagsuko ng lahat ng aking assets sa pangalan ni Mireya. Bago pa man makapagsalita si Clarice, ang tunog ng mabibigat na sapatos na tumatakbo sa hallway ng motel ay bumasag sa kanilang pag-uusap. Ang pintuan ng kanilang silid ay biglang nayanig at bumukas ng may malakas na puwersa. Pumasok ang mga tauhan ng militar, ang kanilang mga armas ay nakatutok ng direkta sa dalawang magnanakaw, Dario Vergara, Clarice Ibanez. Arestado kayo sa kasong attempted murder, falsification of documents at pagnanakaw. Ang boses ng opisyal ay walang bahid ng awa. Nang pusasan sila, pilit na nagmakaawa si Clarice. Wala akong kinalaman dito. Si Dario ang may gawa ng lahat, ngunit ang kanyang mga sigaw ay tila hangin lamang na walang nakikinig. Sa ospital, dahan-dahang hinawakan ni Mireya ang kamay ng kanyang ama na nasa koma. Ang monitor ay naglalabas ng isang regular na ritmo, isang tanda na may buhay pa. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang video call mula sa kanyang abogado. Ma'am Mireya, nasa kustodya na sila. Nakuha na rin natin ang lahat ng ari-arian na ninakaw nilang, balita ng abogado. Huminga ng malalim si Mireya. Walang ngiti sa kanyang mga labi, tanging isang pagtanggap na ang katarungan ay nagsimula na. Ngunit ang kanyang kaba ay hindi pa natatapos. Nang biglang pumasok si Nana Rosa, ang kanyang mukha ay puno ng bagong takot. Mireya, ang pamilya ni Dario, ang ina niyang si Doña Perpetua, nalaman niyang nanganak ka. At balita ko papunta siya rito kasama ang isang abogado para kunin ang kustodya ng bata habang ikaw ay nagpapagaling. Ang cliffhanger, isang bagong laban ang namumuo. Hindi pa tapos ang mga Vergara. Sa gitna ng kanyang panghihina, kailangang protektahan ni Mireya ang kanyang anak laban sa babaeng itinuring siyang basura. Ibigay mo sa akin ang batang iyan, Mireya. Hindi ko hahayaang ang isang Vergarang may dugong kriminal ay lumaki sa ilalim ng pangalan ng mga Alonzong walang kwenta. Ang boses ni Doña Perpetua ay tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng silid sa ospital. Pumasok siya nang walang pasintabi, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa amoy ng antiseptic at gamot. Suot ang kanyang itim na belo at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng bumbilya, ang matandang babae ay naglakad patungo sa kama ni Mireya nang may pagmamataas na tila siya ang nagmamay-ari ng buong pasilidad. Nakaupo si Mireya sa kanyang kama, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng kumot. Ang bawat salita ni Perpetua ay tila isang bagong sugat sa kanyang puson na hindi pa man lang naghihilom mula sa operasyon. Nararamdaman niya ang matinding kirot sa kanyang tahi, isang paalala ng bawat sakripisyong ibinigay niya para sa kanyang anak. Wala kang karapatang pumasok dito, Doña Perpetua. Ang boses ni Mireya ay mahina ngunit may bagsik. Ang anak ko ay isang Alonzo. Wala siyang kinalaman sa pamilya ninyong puno ng magnanakaw. Humalakhak ang matanda, isang tunog na walang bahid ng saya kundi puno ng pangungutya. Magnanakaw, baka nakakalimutan mong ang anak ko ang ama ng batang iyon. At dahil nasa kulungan si Dario, ako ang tatayong legal guardian ni Esperanza. Tingnan mo ang sarili mo, Mireya. Lupaypay sugatan at ang ama mo ay tila bangkay na naghihintay na lang ng huling hininga. Paano mo aalagaan ang isang preterm baby kung ang sarili mo nga ay hindi mo maitayo? Sakit at determinasyon ang dumaan sa mukha ni Mireya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang bahagi ng kanyang tiyan kung saan naroon ang peklat ng kanyang panganganak. Ang peklat na iyon ay hindi tanda ng kahinaan. Iyon ay ang kanyang medalya ng digmaan. Ang peklat na ito ang patunay na kaya kong ibigay ang buhay ko para sa kanya. Madiing sabi ni Mireya habang pilit na tumatayo mula sa kama, kahit na ang bawat galaw ay nagdudulot ng tila kuryenteng sakit sa kanyang katawan. At kung kailangang ubusin ko ang huling sentimo at huling patak ng dugo ko para ilayo siya sa inyo, gagawin ko. Talaga, lalong lumapit si Perpetua, ang kanyang mga mata
ay naniningkit. Narito ang aking abogado. Nakahanda na ang mga dokumentong magpapatunay na hindi ka fit na maging ina dahil sa iyong mental instability at sa mga kasong smuggling na kinakaharap mo. Isang pirma ko lang, Mireya, at kukunin ng mga social worker ang bata sa NICU sa loob ng isang oras. Ang takot ay tila isang malamig na kamay na humahawak sa lalamunan ni Mireya. Ang injustice engine ay nagsimulang gumana sa kanyang isipan. Ang kawalan ng katarungan na ang isang babaeng naging bahagi ng pagpapahirap sa kanya ay siya pa ang may lakas ng loob na kunin ang kanyang anak. Ngunit bago pa makapagsalita ang abogado ni Perpetua, ang pinto ng silid ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, hindi isang kaaway ang pumasok. Ito ay si Nana Rosa, kasunod ang isang lalaking nakabarong na may dalang makapal na briefcase, ang personal na abogado ni General Lucio. Hindi yata kayo naturuan ng magandang asal sa pamilya ninyo, Doña Perpetua. Ang boses ni Nana Rosa ay puno ng paninindigan. Ang mansyon ng mga Alonzo ay hindi tumatanggap ng mga basura at ang ospital na ito ay protektado ng militar. Anong ibig sabihin nito? Inis na tanong ni Perpetua. Ibig sabihin nito, simula ng abogado ni Mireya, ay bago ninyo makuha ang kustodya, kailangan ninyo munang sagutin ang kasong accessory to the crime at money laundering na isinampa namin laban sa inyo kaninang umaga. Ang lahat ng alahas na suot ninyo ngayon, iyan ay bahagi ng ebidensya na binili gamit ang pera ng kliyente ko. Namutla si Perpetua. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang leeg, tila ang kwintas na suot niya ay naging isang matigas na kadena. Umalis na kayo rito bago ko patawagin ang mga security detail ng general para kalad ka rin kayo palabas. Utos ni Mireya ang kanyang tinig ay tila isang reyna na nagtatapos ng isang usapin. Nang makaalis ang matanda na puno ng galit at hiyaw dahan-dahang napaupo si Mireya sa gilid ng kama. Ang kanyang lakas ay tila biglang naglaho. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga palad. Nana Rosa, kailangan kong maging malakas. Hindi pa sila tapos, bulong ni Mireya. Narito lang kami, anak. Hindi ka na muling mag-iisa, pag-alo ng matanda. Ngunit ang katahimikan ng tagumpay ay panandalian lamang. Isang mabilis na pagtunog ng alarm mula sa istasyon ng mga nurse ang narinig sa buong hallway. Ang mga pulang ilaw sa tapat ng silid ni General Lucio ay nagsimulang kumislap ng mabilis. Ang cliffhanger, isang cardiac arrest. Ang monitor ng General ay nagpapakita ng isang mahabang linya at isang diretsong tunog ng babala. Habang nilalabanan ni Mireya ang mga Vergara, ang kanyang tanging sandigan ay dahan-dahan nang binibitawan ang kanyang huling hininga. Huwag ngayon, Papa. I haven't even said thank you properly. Huwag mo akong iwan sa gitna ng laban na ito. Ang boses ni Mireya ay tila isang pagsamo na nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang matinis at walang tigil na huni ng monitor mula sa silid ng General ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa bawat segundong lumilipas. Ang bawat hakbang ni Mireya patungo sa kabilang silid ay isang pagdurusa, ang kanyang mga tahi ay tila nagagalis at bumubuka, ngunit ang hapdi ng kanyang katawan ay wala sa kalingkingan ng takot na nararamdaman niya para sa kanyang ama. Sa loob ng silid, ang kapaligiran ay puno ng tensyon at pagmamadali. Nakita ni Mireya ang mga nurse at doktor na mabilis na kumikilos sa paligid ng kama ng general. Ang bawat pagpindot ng doktor sa dibdib ng kanyang ama ay tila pagpukpok din sa kanyang sariling puso. Nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang panginginig ng kanyang mga tuhod na tila anumang sandali ay bibigay na. Mireya, dito ka lang, huwag kang titingin, pagpigil ni Nana Rosa habang yakap siya ng mahigpit, ngunit hindi inalis ni Mireya ang kanyang paningin. Gusto niyang makita ang bawat sandali, gusto niyang maging saksi sa pakikipaglaban ng kanyang ama dahil ang amang ito ang naging kalasag niya nang siya ay wala ng matakbuhan. Namagitan sa gitna ng kaguluhan, nang makita ni Mireya ang isang maliit na medalya ng birhen na nakasabit sa gilid ng kama ng general, ang medalyang ibinigay niya sa kanyang ama noong bata pa siya na tila ba hinding-hindi nito binitiwan sa loob ng maraming taon ng kanilang pagkakalayo. Ang pag-ibig ng isang magulang ay tila isang tahimik na anino palaging naroon kahit hindi mo nakikita. Clear, ang sigaw ng doktor ay sinundan ng bahagyang pag-angat ng katawan ng general dahil sa kagamitang nagbibigay ng kuryente sa puso. Pagkatapos ng ilang sandali na tila isang buong habambuhay,
Ang mahaba at matinis na tunog sa monitor ay dahan-dahang naputol. Napalitan ito ng isang mabagal mahina, ngunit regular na pintig. Ang kulay sa mukha ng mga nurse ay bahagyang nagbago, isang hudyat na ang kamatayan ay muling napaatras, kahit pansamantala lamang. Stable na ang kanyang vitals, pero napakahina pa rin niya. Isang himala na bumalik siya, bulong ni Dr. Santos, habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Napaatras si Mireya at dahan-dahang napaupo sa sahig ng hallway. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay malayang umagos. Hindi ito ang luha ng pait na ibinigay sa kanya ni Dario. Ito ay ang mga luha ng isang anak na muling nahanap ang kanyang tahanan sa gitna ng bagyo. Habang nagaganap ang lahat ng ito sa madilim na sulok ng ospital, ang abogado ni Doña Perpetua ay tahimik na nakikipag-usap sa telepono. Hindi naging matagumpay ang pagkuha sa bata, pero may nakita kaming butas. Ang mga records ng NICU ay nagpapakita na ang bata ay kailangang ilipat sa isang mas espesyalistang pasilidad sa ibang bansa dahil sa kanyang kondisyon sa baga. Doon tayo kikilos. Bumalik si Mireya sa NICU, tinititigan ng kanyang anak na si Esperanza sa loob ng incubator. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin niya ang isang hindi pamilyar na nurse na may hawak na hiringgilya dahan-dahang lumalapit sa AV line ng kanyang anak. Ang nurse ay hindi tumitingin sa mga monitor, kundi sa paligid, tila ba tinitiyak na walang nakakakita sa kanya. Sandali lang, ang boses ni Mireya ay naging matalas at puno ng hinala. Sino ka? Hindi ikaw ang naka-duty na nurse ni Esperanza. Lumingon ang nurse, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Sa halip na sumagot, mabilis niyang binitawan ang hiringgilya at tumakbo patungo sa fire exit. Ang hiringgilya ay bumagsak sa sahig, ang likido sa loob nito ay dahan-dahang kumalat sa puting tiles. Nanlamig ang buong katawan ni Mireya. Ang mist of distrust ay muling bumalot sa kanya. Hindi pa tapos ang mga Vergara. Kahit nasa likod na ng rehas sina Dario at Clarice, ang kamay ng kanilang pamilya ay sapat pa ring humaba upang abutin ang inosenteng buhay ng kanyang anak sa loob mismo ng ospital. Kung hindi dahil sa pagbabantay mo, Mireya, baka kung ano na ang nangyari sa anak natin. Ang tuso nila, pero hindi nila alam na ang puso ng isang ina ay mas matalas pa sa anumang patalim na kanilang ibinabaon. Ang mga salita ni Nana Rosa ay puno ng papuri at paghanga habang pinupunasan ng pawis sa noo ni Mireya. Nasa tabi sila ng incubator ni Esperanza, nakatingin sa munting sanggol na tila ba ay may sarili ng mundo malayo sa kaguluhan ng mga tao. Ang maliit na kamay nito ay mahigpit pa ring nakahawak sa isang hibla ng damit ni Mireya, tila ba isang maliit na angkla na nagbibigay lakas sa ina. Ang insidente sa NICU ay nagpatatag sa desisyon ni Mireya. Hindi na siya pwedeng manatiling nakikipaglaban sa mga Vergara gamit lamang ang batas. Kailangan niyang kumilos ng mas mabilis, mas mapanlinlang at mas matapang. Ang kanyang ama ay nagpapagaling pa at ang kanyang anak ay nasa panganib. Ang panahon ng pagluluksa at paghihintay ay tapos na. Simula na ng kanyang pagbabalik. Nana Rosa, kailangan kong umalis dito pansamantala. Sabi ni Mireya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may determinasyon. Kailangan kong ayusin ang mga natitirang papeles para sa kumpanya ni Papa. At kailangan kong masigurado na ang bawat kaso laban kay Perpetua ay maayos na nakalatag. Pero anak, hindi pa magaling ang katawan mo. At ang bata, si Esperanza, ay mananatili dito. Pagputol ni Mireya. Sasabihin ko kay Dr. Santos na bantayan siya ng mabuti. Alam kong mapagkakatiwalaan siya tulad ng pagkakatiwala ko sa iyo. Ang kailangan kong gawin ay ang lumabas at harapin ang mga kalaban ko sa kanilang sariling larangan. Nabuo ng yakapin ni Mireya ang kanyang anak sa labas ng incubator, isang mahigpit na yakap na puno ng pangako. Magiging maayos din ang lahat, baby. Mama will make sure of it. Samantala sa kulungan, si Dario ay kinukutya ang kanyang abogado. Paano nangyari iyon? Paanong ang lahat ng negosyo ko ay napunta sa kumpanya ni Mireya? Akala ko ba ay nasa iyo ang lahat ng titulo? Ngumisi ang abogado, ang kanyang mga mata ay tila mga barya na kumikinang. Nakakalimutan mo, Mr. Vergara, ang bawat dokumentong nilagdaan mo ay may mga nakatagong probisyon. Habang ikaw ay abala sa pagpapalaki ng iyong kayamanan at pagpapalaya sa iyong asawa, si Mireya pala ay nagtatayo ng sarili niyang depensa. Ang mga kumpanyang akala mong nasa iyo na ay ngayon pala ay pagmamay-ari na niya. Sa labas ng kulungan, si Doña Perpetua ay naghahanda para sa kanyang susunod na plano.
Nang malaman niyang walang kapangyarihan ang kanyang abogado sa kaso laban kay Mireya, isang bagong ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Kung hindi ko makuha ang bata sa legal na paraan sige, may alam akong ibang paraan. Bulong ni Perpetua sa sarili habang nakatingin sa listahan ng mga kaso na isinampa laban sa kanya. Ang anak na iyon ang magiging susi para makaganti ako sa lahat ng nanakit sa akin. Bumalik si Mireya sa mansyon ng mga Alonzo, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna na handang ibalik ang lahat ng nawala sa kanya. Si Nana Rosa ay naghanda ng kanyang mga damit, hindi ang mga lumang damit ni Mireya, kundi mga bagong damit na mas matapang at mas eleganteng estilo na tila ba pinili para sa isang mandirigma. Nang isuot niya ang isang navy blue na pantalon at blazer, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ng kanyang jacket, isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na address. Ito ay ang address ng isang warehouse sa Maynila na may kaugnayan sa mga ilegal na operasyon ni Dario. Papat, sabi ni Mireya sa kanyang ama na nagpapagaling pa habang hawak ang papel. Sa tingin ko, alam ko na kung paano natin sila uubusin, hindi lang sa korte kundi pati sa mismong bus nila. Ang cliffhanger sa kabila ng pagbawi ng mga ari-arian at pagkakaaresto ni Dario at Clarice, isang bagong panganib ang nagbabadyang lumitaw. Si Doña Perpetua ay may sariling plano para sa bata at si Mireya ay nakatuklas ng isang lihim na warehouse na maaaring maglantad sa buong operasyon ng mga Vergara. Ang laban ay hindi pa tapos. Isang pirma mo lang, Mireya, at hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. Huwag mong subukan ang pasensya ko dahil wala na akong pakialam kung mabulok man ako sa kulungan basta't kasama kitang babagsak. Ang boses ni Doña Perpetua ay kasing lamig ng kamatayan habang nakatayo siya sa loob ng nursery ng ospital. Sa kanyang kaliwang kamay ay hawak niya ang isang maliit na bote ng gamot na nakatutok sa IV line ni Esperanza, habang sa kanan ay isang dokumento ng waiver ng kustodya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang bawat kulubot sa kanyang mukha ay puno ng puot at desperasyon ng isang taong wala nang natitirang dangal na dapat pangalagaan. Nanigas si Mireya sa pintuan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang kanyang munting anghel na nasa panganib. Ang amoy ng ospital, na dati ay nagbibigay ng pag-asa, ay ngayon ay tila naging isang masikip na hawla ng takot. Ang bawat paghinga ni Mireya ay mabigat, tila may nakadagang na malaking bato sa kanyang dibdib, habang pinagmamasdan ang nanginginig na kamay ng matandang babae. Bitawan mo ang anak ko, Perpetua. Ang boses ni Mireya ay mababa ngunit puno ng kapangyarihan. Wala ka nang matatakbuhan. Ang warehouse ninyo sa Maynila ni-raid na iyon ng mga tauhan ni Papa kaninang madaling araw. Ang lahat ng ebidensya ng inyong illegal na negosyo ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Tumawa si Perpetua, isang tunog na parang mga tuyong dahon na niyuyurakan. Sa tingin mo ba ay mahalaga pa sa akin ang pera? Ang gusto ko ay makita kang wasak, Mireya. Gusto kong maramdaman mo ang sakit na nararamdaman ko habang nakikita kong nakakulong ang kaisa-isa kong anak dahil sa'yo. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa kasamaan ninyo. Madiing sagot ni Mireya. Dahan-dahan siyang humakbang papasok, ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa makinis na sahig ay tila isang babala. Huwag mong idamay ang isang inosenteng bata sa galit mo. Kung gusto mong pumatay ako na lang ang saktan mo, huwag ang anak ko. Namagitan sa gitna ng tensyon nang biglang gumalaw ang maliit na kamay ni Esperanza sa loob ng incubator. Ang bata ay dahan-dahang nagmulat ng mata, tila ba nararamdaman ang presensya ng kanyang ina sa gitna ng panganib. Ang kislap ng mga mata ng sanggol ay tila isang banal na liwanag na nagpatigil sa mundo. Tingnan mo siya, Perpetua, bulong ni Mireya. Ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak. Dugo mo rin ang nananalaytay sa kanya. Magagawa mo ba talagang saktan ang sarili mong apo? Para lang sa isang pirasong papel, napatigil ang matanda. Ang kanyang kamay na hawak ang bote ng lason ay dahan-dahang nanginig. Ang injustice engine na nagpapatakbo sa kanya ay tila biglang naubusan ng lakas sa harap ng kawalang malay ng sanggol. Nakita ni Mireya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Perpetua, at bago pa man makakilos ang matanda, mabilis na pumasok ang mga security detail ng general kasama si Dr. Santos. Bitawan mo ang bote, Perpetua. Tapos na ang lahat. Ang boses ni Dr. Santos ay puno ng awtoridad. Dahan-dahang binitawan ni Perpetua ang bote na gumulong sa sahig
nang walang tunog sa ibabaw ng makapal na alpombra. Napaluhod ang matanda ang kanyang pagmamataas, ay tuluyan ng gumuho. Ang mga pulis ay mabilis na lumapit, at pinusasan siya ang kanyang mga hiyaw ng pagsisisi ay tila hangin na lamang na naglalaho sa pasilyo. Dinaluhong ni Mireya ang incubator ni Esperanza. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa salamin, ang kanyang buong katawan ay nayanig ng hagulgol ng pasasalamat. Ligtas ka na anak, wala nang mananakit sa iyo, pangako ni Mama. Samantala sa kabilang silid isang himala ang nagaganap. Si General Lucio Alonzo ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata. Ang tunog ng monitor ay naging masigla at ang unang salitang lumabas sa kanyang mga labi ay ang pangalan ng kanyang anak. Mireya? Nang marinig ito ni Mireya mula sa intercom, tila ba nabuksan ang langit. Ang bawat dusa, bawat patak ng ulan at bawat sugat ng nakaraan ay tila dahan-dahang pinupunasan ng isang banal na kamay. Ang hustisya ay hindi lamang nakamit sa loob ng korte kundi sa loob ng kanilang mga puso. Ang cliffhanger habang ipinagdiriwang ang kaligtasan ni Esperanza at ang paggising ng general, isang liham, ang iniwan ni Dario sa kanyang selda bago siya ilipat sa maximum security prison. Ang liham ay nakadirekta kay Mireya at ang nilalaman nito ay naglalaman ng isang huling katotohanan tungkol sa tunay na pagkatao ng ina ni Mireya na maaring magpabago sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan tungkol sa pamilya Alonzo. Ang sikat ng araw sa dapit hapon ay dahan-dahang gumuguhit sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Alonzo, nagbibigay ng kulay ginto sa bawat dahon at bulaklak na tila nakikisaya sa katahimikan ng paligid. Ang malamyos na simoy ng hangin ay nagdadala ng bango ng mga namumukadkad na dama de noche, habang sa malayo ay naririnig ang mahina at payapang awit ng mga ibon na pabalik na sa kanilang mga pugad. Nakatayo si Mireya sa balkonahe, suot ang isang simpleng puting bestido na sumasalamin sa kadalisayan ng kanyang bagong simula. Sa kanyang mga bisig ay mahimbing na natutulog si Esperanza. Ang munting sanggol na dati ay nakikipaglaban para sa bawat hininga sa loob ng incubator ay ngayon ay malusog at may mapupulang pisngi. Ang bawat mahinang paghinga ng bata ay tila isang himig ng tagumpay na nagpapakalma sa bawat alaala ng pait sa puso ni Mireya. Ang ganda ng apo ko, Mireya. Kamukhang kamukha mo noong ikaw ay sanggol pa lamang. Ang boses ni General Lucio ay mahina, ngunit puno ng sigla. Nakaupo ang matanda sa isang wheelchair sa tabi ng kanyang anak, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan habang pinagmamasdan ng kanyang apo. Bagamat may mga bakas pa ng hirap ang kanyang katawan, mula sa operasyon ng kanyang espiritu ay muling nabuo. Ang pagkakaayos ng kanilang relasyon ay ang pinakamahalagang kumpuni na naganap sa loob ng mansyong ito. Salamat, Papa. Salamat dahil hindi ka napagod maghintay sa akin. Malambing na sagot ni Mireya habang hinahawakan ang kamay ng ama. Ang utang na loob na dati ay nagpapabigat sa kanya ay napalitan na ng isang wagas na pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Namagitan sa kanila nang dahan-dahang kinuha ni Mireya ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa, ang liham ni Dario mula sa kulungan. Hindi niya ito binuksan. Sa halip sa harap ng kanyang ama, dahan-dahan niya itong pinunit sa maliliit na piraso hanggang sa tangay nito ng hangin patungo sa kawalan. Ano man ang katotohanang nais niyang sabihin, hindi na iyon mahalaga, Papa. Sabi ni Mireya na may matatag na tinig. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan natin. Ang mahalaga ay ang pagmamahal na itinanim niyo sa akin na ngayon ay ibibigay ko kay Esperanza. Kamakailan lamang ay pormal nang binuksan ang kanlungan ni Ina, ang pundasyong itinayo ni Mireya para sa mga kababaihang inabuso at tinalikuran ng kanilang mga pamilya. Ang mga ari-ariang nabawi niya mula sa mga Vergara ay hindi niya ginamit para sa luho. Ginamit niya ito upang maging silungan ng mga pusong sugatan. Si Nana Rosa ang tumatayong tagapamahala doon, at si Gina matapos magsilbi ng kanyang sentensya sa pagiging accessory, ay binigyan ni Mireya ng pangalawang pagkakataon bilang isa sa mga tauhan sa center. Si Dario at Clarice ay kasalukuyang nagdurusa sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan, nahaharap sa habambuhay na pagkakaapi ng kanilang sariling budhi. Si Doña Perpetua naman ay naiwang mag-isa sa kanilang lumang bahay, ang kanyang yaman ay naglaho, at ang kanyang tanging kasama ay ang mga anino ng kanyang kasamaan. Para kay Mireya ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa kanila, kundi ang pagpili niyang huwag maging katulad nila.
Mireya, handa na ang hapunan. Tawag ni Nana Rosa, mula sa loob ng bahay. Ang boses nito ay puno ng kagalakan. Pumasok sila sa loob ng mansyon, kung saan ang bawat sulok ay puno na ng liwanag at tawanan. Wala na ang takot, wala na ang lamig ng ulan. Ang bawat hakbang ni Mireya sa makinis na sahig ay tila isang tula ng pasasalamat. Sa kanyang huling pagtingin sa salamin bago maupo sa hapagkainan, nakita ni Mireya ang isang babaeng hindi na muling luluha sa harap ng kawalan. Ang peklat sa kanyang puso at katawan ay hindi na mga tanda ng dusa, kundi mga marka ng kanyang katapangan. Natutunan ni Mireya na ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa kanya, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Ang pag-ibig ay hindi isang bilangguan, kundi isang malayang pagpili na maging mabuti sa kabila ng lahat. At sa bawat pintig ng puso ni Esperanza, alam ni Mireya na ang tunay na katarungan ay ang kakayahang muling bumangon at maging kanlungan para sa iba. Namukadkad ang isang matamis na ngiti sa mga labi ni Mireya habang pinagmamasdan ang kanyang buong pamilya. Ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, ngunit sa loob ng kanilang tahanan, ang araw ay tila hindi na kailanman lulubog.